dyan. Ay, hindi, bawal lumabas ang ano niyan, bawal lumabas yung ano, yung truth, no? Yung COA, bawal kayong bawal kayong mag-flag, bawal kayong mag-audit. Kasi yan ang gusto ng presidente ng Pilipinas, si Duterte. Di ba? Anong sabi niya noon? Mag-kidnap tayo ng COA, torture natin, yan, di ba, no? So, yan mga kaibigan, kikita natin na during the time of Duterte, ang dami niyang nilabag na batas. At kasama na dyan yung mga pagbibid ng mga proyekto at programa ng gobyerno. No? So, malaki ang naging ano niyan, mga kaibigan, naging epekto niyan na pag nakawan tayo, di ba, sa Parmali, bilyon ang nanakaw sa atin dahil walang bidding, no? So, kasama din po, no, sa mga flood control projects. At ire-recall ko lang, yung statement ni Duterte, no, sa DPWH, marami dyan, ghost project. Pero, sasabihin nila, tapos na, pero wala naman talaga, napupunta lang sa bulsa. Alam ni Duterte, guys, alam niya kung ano ang nangyayari, no? So, tuloy natin. Okay. A fact check by Vera Files on this issue clarified that while the president cannot legally order COA to ignore bidding rules, his public statements and directives had a significant impact on how government procurement was carried out during his term. So, yung pronouncement ng Pangulo na, wala nang bidding rules, wala na. Kasi, yung Pangulo, meron siyang power, emergency power, pandemic to eh. So, ang nangyari ng mga kaibigan, lalong umabuso etong mga ahensya, departamento ng gobyerno. Lalong umabuso. Kung baga sa mga kaibigan, si Duterte talaga ang nagpalala ng sitwasyon ng korupsyon sa Pilipinas. No? Okay, ano pa? Imagine, mga kaibigan, SunWest, a construction company able to secure government contract in supplying mask, mga guys, no? Face mask and other protective gear. Tingnan niyo mga kaibigan, SunWest, ni Saldico, sa panahon ni Duterte, sila mga kaibigan ay isa doon sa nakapag-secure, mga kaibigan, ng kontrata na taga-supply ng mga face mask and other protective gear para sa COVID-19. See? So, tama pala yung mga sinasabi na si Saldico ay mas malapit sa mga Duterte kaysa kay Martin Romualdez. So tama din pala yung sinasabi na kaya kinuha ni Martin Romualdez etong si Saldico na mamahala, no, sa appropriations ay dahil nakita niya na sa panahon ni Duterte ay inain etong si Saldico at mukhang siya ang pinagkakatiwalaan ng Duterte administration. So, tama pala yung sinasabi doon na talagang etong si Saldico ay may malalim, no, nakaugnayan sa mga Duterte. Particularly kay Rodrigo Duterte. O, di ba? So, ito pa, mga kaibigan, no wonder why the Philippines was the only country to impose a widespread and prolonged national mandate for the general public to wear both face mask and face shield at the same time in nearly all public settings. Guys, kaya naman pala, no, halos lahat ng bansa nung pinagtatawanan ang Pilipinas. Yung mga OFW natin, pag lumalabas ng bansa, pumupunta sa ibang bansa, pagdating sa airport ng ibang bansa, pinapatanggal sa kanila ang face mask at face shields. At talagang nagtataka ang mga ibang lahi. Masyado naman kayong OA. Kasi nga guys, may overpriced business ito pinagkakakitaan. Diba? So, kitang-kita natin dito, hindi pa Pangulo si PBBM
at hindi pa rin speaker si Martin Romualdez, ay talaga namang ang dami ng nakukuha na mga kontrata. Etong si Saldico at ang kanyang SunWest. See? Di ba? So, ito mga kaibigan, SunWest secured government contracts. Ito ha, nandito mga kaibigan ha. Yan. Nandito mga kaibigan, mga administrasyon, no? Andito yung Arroyo administration, Pinoy administration, Duterte administration, and Marcos administration. Tingnan nyo. Ito. Ano to? Yung kulay blue, Arroyo. Ito, Pinoy. Ito naman, Duterte and Marcos administration. So, tingnan natin na. SunWest secured government contracts. Sa panahon ni Arroyo, ang nakuha ng SunWest sa pagbibuild, no, projects, roads, bridges, flood control. Ang nakuha ng SunWest ay 2.73 billion. Tignan nyo 2.73 billion. Sa panahon naman ni Pinoy, take note panahon ni Pinoy, Bicol Airport ito Bicol Airport, 4.7 billion. Panahon naman ni Duterte, nandito yung flood control, roads, PPEs, yung sa mga PPEs, yung sa pang COVID-19, yung sinusuot ng mga nurse, ng mga doktor, no? Protective gear na sinusuot nila. At saka bridges, nagkakahalagang 28 billion. Ang laki. Take note panahon ni Arroyo, 2.73 billion ang nakuha ng SunWest, no? SunWest na proyekto. Pagdating kay Pinoy, ang nakuha ng SunWest na proyekto ay 4.7 billion. Pagdating kay Duterte, 28 billion. Take note, 28 billion. Pagdating kay PBBM, to Marcos, magkano? Marcos, 10 billion. 10 billion only. Duterte, 28 billion. Marcos, 10 billion. So nakita natin mga kaibigan, during the time of former President Duterte, ang laki-laki ng nakuhang kontrata ni Saldico sa kanyang SunWest. Ulitin ko Arroyo administration, 2.73 billion. Pinoy, 4.7 billion. Duterte, 28 billion. Marcos, 10 billion. Anong masasabi niyo? So mga kaibigan, tama pala yung sinasabi na itong si Saldico ay wala pa man ang Marcos administration ay humahamig na ito ng mga kontrata from the Dutertes. Kaya nga, nakakatawang isipin na ang pagbubuntunan nila ng sisi at sasabihin ng mastermind ay si Romualdez. Nakakatawa, di ba? Samantalang, ang sabi ko nga sa inyo, ano lang naman ang taon na pwede niyong i-claim kay Romualdez? 2023 and 2024. 2023 and 2024 lang. Kasi yung 2022, kay Digong yan 2022, si Digong ang nagpagawa ng mga project. Kasi hindi naman budget ni PBBM yan. Ang budget ni PBBM 2023 at 2024. Ang 2025, walang problema. Kasi ang 2025 ay hindi ni-release. Hindi ni-release ni PBBM yung mga para sa flood control projects. So walang problem ang 2025. Ang sa Marcos admin lang ay 2023 at 2024. The rest, lahat ay sa Duterte. Kaya nakakatawang isipin na si Speaker Martin Romualdez talaga ang sisisihin ni na Chis Escudero, ni na Jinggoy Estrada. Hello!
kanino ba malakas ang mga Diskaya? Ang mga Diskaya ay number one, no? Number one na kontraktor ng mga Duterte. Nakalaban ng Romualdez. So meaning to say, kung meron mang makikinabang sa ginagawa ng mga Diskaya, hindi ang Romualdez, kundi ang Duterte. At kung meron mang tutulong sa mga Diskaya para mangurakot, hindi ang Romualdez, kundi ang Duterte. Dahil ang Duterte at ang Romualdez magkalaban. Make sense? Paano ka ba naman, ito sabihin natin paano ka makikipagsabuatan sa kakampi ng kalaban mo? Diba? Make sense. Ang Diskaya, number one yan na kontraktor ng mga Duterte. Diba? Biruin mo in 2017 alone, 1 year lang, mga kaibigan, nakakuha ng bilyon-bilyon na kontrata ang mga Diskaya sa Duterte administration. How come? Paano na ang Diskaya at si Martin Romualdez, or let's say, paanong si Martin Romualdez ay makikipagsabuatan ng pagnanakaw sa mga Diskaya na kakampi ng kanyang kalaban? Saan ka nakakita ng ganun? Diba? O kayo, tanungin ko kayo. Halimbawa, meron kayong kaaway. Tapos yung kaaway nyo, may business, tapos gustong magnakaw. Sasabihin ng businessman na yan na kaibigan ng kaaway mo, uy, tulungan mo ako dito, merong business akong papasukan eh. Gusto kong makakuha ng contract dito, kaso tulungan mo ako para makakuha tayo dito ng bilyon-bilyon. Papayag ba ako? Unang-una sa lahat, number one siya na kontraktor ng kalaban ko. Di ba? Kung meron mang tutulong sa kanya, walang iba kundi yung kanyang kakampi. At sino ba ang kakampi ng mga Diskaya? Duterte. Make sense? Kaya nga, di ba? First day o second day pa lang ng pagpunta ng mga Diskaya doon sa Senate ay inilalaglag na nila si Martin Romualdez. Pero wala lang silang ebidensya na magtuturo kay Martin Romualdez. Then unang-una sa lahat, pag tiningnan mo naman, wala namang flood control. Wala namang flood control na proyekto si Martin Romualdez. Di ba? So alam nyo na guys, no? Meron pa nga dito si Saldico meron siya ditong video na nagpapasalamat siya kay Duterte. Dali May video siya dito na nagpapasalamat siya kay Duterte. Dali natin. Nagpapasalamat siya. Dali, ano ba yan? Lumabas kami apoy. Yan, dali natin. Ako Bicol. Tigil lang ating pagtulong. Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa tuloy-tuloy na pagbabago. Talaga pong tatak Duterte na yan. Tigil lang ating pagtulong. Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa tuloy-tuloy na pagbabago. Talaga pong tatak. So mga kaibigan, ang SunWest namamayagpag na sa panahon ni Duterte. Nakakuha sila ng bid sa procurement ng mga PPEs at ng mga overpriced na mga face mask and face shield sa panahon ni Duterte. Dahil sa panahon ni Duterte, walang bidding-bidding. Ina-award lang
yung proyekto. Ito, contractor ng mga diskaya. Ito sa inyo yan. O ito sa iyo yan. Ito sa iyo yan. O sa inyo yung project na yan. Yan yung sinasabi ni Vico Soto. Di ba? Na nagulat daw siya kasi ina-award lang daw na parang diploma na. O ito sa iyo to. Ito sa iyo yan. Panahon ni Duterte. Balikan niyo yung sinasabi niya ni Vico Soto.